Kinailangan ng matatag na pangulo tulad ni Donald Trump para hindi ipasa ang problema sa mga susunod na administrasyon at henerasyon. At harapin ng mga Iranian sa panahon na sila ay pinakamahina at lutasin ang problemang ito. Maligayang pagbabalik sa JNS TV. Nasa gitna pa rin tayo ng nagpapatuloy na digmaan laban sa Islamikong Republika ng Iran na nananatiling isa sa pinaka-estratehiko at pinaka-makabuluhang banta sa Israel. Ngunit ang rehime na ito ay humaharap din sa malakas na pagtutol mula sa sarili nitong mamamayan. Sa mga nakaraang buwan, naging mas lantad ang negosyante at pilantropong si Sylvan Adams sa pagsalungat sa rehimen, habang iniisip kung ano ang maaring maging anyo ng Iran matapos ang Islamikong Republika. Ngayon, kasama siya, tinatalakay natin ang digmaan, mga panganib sa Israel at kanluran, at kung handa o iniisip ng pandaigdigang komunidad ang susunod na mangyayari. Sylvan, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Isang malaking kasiyahan na makasama ka sa palabas. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Nasa gitna na tayo ngayon ng direktang digmaan laban sa Islamikong Republika. Gusto kong itanong sa iyo, sa tingin mo, kamusta ang lagay ng Estados Unidos at Israel sa ngayon? Sa tingin mo, anong dapat gawin para di na magbanta ang rehimen sa rehiyon? Sa tingin ko, ito ay isang kahangahangang bagay. Sa tingin ko, hindi pa natin nasaksihan ng isang digmaan where kung saan ang mga panig ay tuluyang giniba ang bawat sistema. Pinag-uusapan natin ang dalawang pinakamahusay na Air Force at militar sa mundo na nagtutulungan bilang magkasangga. Tuluyan natin silang dinurog at binuwag ang lahat ng kanilang sistema. Nagtatago sila. Siyempre, pinabagsak natin ang pamunuan, parehong pamunuan ng IRGC at pamunuan ng bansa. Hindi natin mamimiss ang makabagong Haman. Ayatollah Khamenei, hindi siya mamimiss. At napakaangkop na nangyari ito sa Purim na iniligpit namin siya sa panahong yon. Kaya sa tingin ko, napakaganda ng naging takbo ng digmaan. Napakaganda talaga. Nagkaroon ng ilang casualty ang mga Amerikano. May ilang eroplanong bumagsak dahil sa friendly fire. Aksidenteng pinabagsak ng mga Kuwaiti ang eroplano ng mga Amerikano. Pero sa tingin ko, naging kamangha-mangha ang kampanyang ito. At kung maaari, gusto kong idiin na walang mas mabuting kaibigan o kaalyado ang Estados Unidos sa mundo. Tingnan mo tayo. Magkasama tayong nagtatrabaho ng may plano. Higit pa sa sapat ang ambag natin ay hindi. May alarma tayo. Ay grabe, ang wild nun. Ito na, para sa katotohanan. Siguro, Tama. alam nilang seryoso kami. Kaya tingnan mo, ganito kung paano ito gumagana. Sa pagkakaintindi ko kung paano ito gumagana, di ko alam kung may alarma kang natanggap. Oo, nakatanggap ako. Sa tingin ko, ganito gumagana ito. Marami tayong oras. Hindi ako nagpanik tumakbo sa silungan. Minsan, hindi na kailangang kumilos dahil nawawala rin ang pagka-urgent. 3 alarma ang natatanggap namin. 3 alarma rin ako. Hindi ko alam kung ilan sa'yo. 3 alarma ang natatanggap ko. Nakakatanggap ako ng maagang alarma na nagsasabi sa akin na maghanda na. Tapos, may pangalawa pa kaming natatanggap. Kakakuha ko lang ng pangalawa. Anong sabi nito? Oo, inaasahan ka na. Nakakatanggap kami ng pangalawa at naririnig na namin ang totoong sirena. Ang sirena ay nagsasabi na may 1.5 minuto kang makarating sa ligtas na lugar. Gaano ka kalayo mula sa kaligtasan? Katabi lang, may silungan ako dito mismo. Oo. Perfecto. Kaya kapag tumunog na ang sirena, makakatakbo na ako doon. Oo. Oo, sige. Pwede mong i-edit ang bahaging ito, pero gaya ng sabi mo, kamusta naman ito para sa pagiging totoo? Alam nilang hindi tayo nagsisinungaling. Oo. At nakikikita nila kung gaano tayo kalmado kahit may alarma. Kaya sa tingin ko, napakalakas din nun. Kaya bahala ka na kung anong gusto mong gawin dyan. Sige, tuloy tayo hanggang tumunog ang alarma.
Gusto lang kitang tanungin tungkol sa nasabi mo sa Estados Unidos at Israel. Ang ibig ko sabihin, napakaganda ng partnership. At sa totoo lang, ang Estados Unidos ay may isa na lang matibay na kaalyado sa mundo ngayon. Lahat ng mga Europeo ay puro daldal lang daldal. Ayaw ng mga Briton na ipagamit sa Estados Unidos ang kanilang mga base. Ayaw din ipagamit ng mga Kastila ang kanilang mga base. At heto ang mga parehong bansa na nagrereklamo na hindi raw sapat ang ginagawa ni Trump para sa Europa at Ukraine, nagrereklamo na masyado raw siyang mahigpit sa mga kasosyo sa NATO. Tingnan mo kung gaano sila kahina at walang kakayahan. Tingnan mo rin kung gaano kaperpekto ang Israel bilang kaalyado. Sobrang ipinagmamalaki ko ang aming nagawa. At ipinagmamalaki ko ang pakikipag-partner na ito. At kinakailangan ng isang matatag na pangulo tulad ni Donald Trump para magdesisyon na huwag ipasa ang problema sa mga susunod na administrasyon, sa mga susunod na henerasyon ng tao. At harapin ang mga Iranian sa panahon na sila ay pinakamahina dahil sa ating mga ginawa nung 12 araw na digmaan. At harapin ang problemang ito. Hindi rin ito estratehiko para kay Donald Trump. Meron siyang midterm elections pero hindi ito popular sa Estados Unidos at wala siyang pakialam. Kaya hanga ako sa kanyang matatag at estratehikong pamumuno. At meron silang napakalakas na kaalyado at perpektong kaibigan. Ngayon, alam ko na nabanggit mo na ang kahalagahan ng pagbibigay diin sa pagkakaiba ng Islamikong Republika, ang rehimen, at ang mga mamamayang Iranian. Bakit sa tingin mo mahalaga ang pagkakaibang yon sa mga usapan tungkol sa Iran na yon, lalo na sa kanluran, kung saan maaring hindi alam ng iba ang malakas na pagkakaiba ng dalawa? Kaya ang mga mamamayang Iranian ay walang alitan laban sa mga Hudyo o sa Israel. Ang fanatikong rehimen ang may problema sa amin dahil sila ay mga relihiyosong fanatiko at hindi lang nila kinamumuhian ang Israel, syempre kinamumuhian din nila ang buong kanluran. Tinatawag nila kaming maliit na satanas, habang Estados Unidos ang malaking satanas. Nakikipagdigma na sila sa kanluran simula pa noong 1979. At ang rehimen ang namumuno, pero syempre napaka-brutal din ng rehimen sa pagkontrol ng sarili nitong mamamayan. Brutal na pinipigil ang kanilang mga tao. Kaya ang saloobin ng mamamayan ay hindi kailanman na ipapayag. Oo, pero may narinig kaming sirena, kaya pupunta muna kami sa silungan ng 5 minuto, tapos babalik ako agad. Welcome ulit pagkatapos natin sa silungan. Alam mo, kung pag-uusapan natin ang kampanyang militar laban sa Iran, sa tingin ko yun na siguro ang pinakatunay na sandali na maaari nating maranasan sa isang panayam, kung saan bawat isa sa atin ay kailangang tumakbo papunta sa kani-kanyang ligtas na silungan. Buti na lang, ayos ka. Ayos din ako. Kaya pwede tayong magpatuloy. Pero nabanggit mo kanina ang kaibahan ng rehimen at ng mga tao. Oo. Tulad ng sinabi ko, wala namang galit ang mga tao sa Israel. Wala rin silang galit sa mga Hudyo. Wala naman talaga silang galit sa kanluran. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng kanilang fanatikong baliw na rehimen na gustong ipalaganap ang kanilang hibang na pilosopiyang jihadist sa buong mundo. At sa madaling salita, lumikha ng isang Islamikong Republika. Sa buong mundo. At kami lang ang unang kalaban na nasa kanilang target. At syempre, ang presensya pa lang natin sa gitnang silangan ay pang-uudyok sa kanila. At muli, walang issue ang mga tao. Nagkaroon tayo ng mapayapang ugnayan sa mga Persyano sa loob ng libu-libong taon. Paalalahanan ko ang inyong mga tagapakinig ng katotohanang si Kurosh na tinatawag nating Cyrus
ah, ng Babylonia, ay pinalaya ang mga Hudyo at pinayagan kaming makauwi at muling itayo ang aming templo. Kaya't meron tayong napakatandang ugnayan sa mga Prusyano. Maganda ang aming relasyon hanggang sa Rebolusyong Iranian noong 1979. Maganda ang aming ugnayan sa mga naunang pamahalaan. At umasa kaming maibalik yon. Mulay ang Iran ay isang bansang mataas ang pinag-aralan. Isa itong makapangyarihang bansa sa riyon. At talaga namang simula pa noong 1970 inagaw na sila ng mga fanatikong ito. At pinipigilan silang makasama sa atin, mamuhay bilang normal na tao. O napag-usapan mo na rin kamakailan kung paano dapat pag-isipan ng pandaigdigang komunidad ang pamumuhunan at muling pagbangon ng Iran kapag natanggal na talaga ang rehimeng ito. Ano sa tingin mo ang papel ng pribadong sektor sa ganitong transisyon? Ikaw, ano ang nakikita mong papel para sa iyong sarili? Alam kong nabanggit mo na ito dati. Kung maari mong ibahagi sa amin kung ano ang iyong pananaw. Kailangan na nating pag-isipan ang mangyayari pagkatapos dahil papalapit na ito. Kaya kapag nagkaroon na ng gobyerno, isang normal na gobyernong kumakatawan ng mga tao, isang demokratikong sistema ng pamahalaan na sa tingin ko ay hinahangad ng Iran at naniniwala akong magdudulot at magpapapahintulot sa Iran na umunlad. Kapag nagkaroon na ng sistema ng mga patakaran at batas at maayos na sistema ng pamahalaan, sa tingin ko ang Iran ay isang lugar na papasukin ng mga mamumuhunan. At ako mismo ay magiging interesado na pumunta roon at makita kung paano maraming pera ang maaring kitain sa muling pagtatayo ng isang bansa. Naniniwala ako na magkakaroon talaga. Siyempre, nasa kanila ang pangalawang pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo. Kaya walang kakulangan ng pera sa Iran kung muli mapapalaya sila mula sa mga tanikala ng lahat ng mga parusa at may pumapasok na mga pamumuhunan para gawing mas episyente ang kanilang industriya ng langis. Nakikita ko ito bilang isang napaka-interesanting oportunidad dahil napakarami nilang kailangang gawin at maraming pera sa Iran na maaring ipuhunan. At naniniwala ako, para sagutin ang tanong mo tungkol sa pribadong sektor, syempre, maraming interes mula sa ibang bansa. Posibleng magkaroon ng malaking interes mula sa ibang bansa para sa panahong yon. Sa tingin ko, mabilis pang mababangon muli ang Iran. Oo, talagang tama ka. Ibig ko sabihin, sang-ayon ako sa'yo dyan. Sa tingin ko, mas malalim pa yan. Lalo na kung pag-uusapan ang makasaysayang ugnayan ng mga Iranian at Hudyo, pati na rin ng Israel, na may libu-libong taon ng kasaysayan. At kaya naman, maaring bumalik talaga sa dati ang lahat sa pamamagitan ng sinasabi mo dahil napakaraming talino sa Israel at sa komunidad ng mga startup na maaring makalutas ng napakaraming problema na kinakaharap nila doon mula sa tubig hanggang sa mga hamon sa pera at mga limitasyon sa internet. Kahit na yon, alam ko na may ilang mga proyektong nakatuon dito. Kaya siguradong isang bagay ito na dapat abangan sa hinaharap. Pero gusto ko munang magpalit ng paksa ng kaunti dahil alam ko na nabanggit mo na ang tungkol sa disinformasyon, propaganda o talagang mga kampanya ng panlilinlang na kadalasang pinamungunahan ng mga rehimen tulad ng sa Qatar. Sa pamumuhunan sa mga universidad sa Amerika at iba pang universidad sa mundo. Nakita rin natin mula sa Islamikong Republika, pati nitong nakaraang linggo, ang disinformasyong kanilang itinutulak sa kanluran. Gaano karami sa mga nakikita natin ngayon ang sa tingin mo ay konektado sa mas malawak na mga kampanya ng impluensya at disinformasyon? Kaya merong axis ng disinformasyon, katulad ng merong axis ng kasamaan. At pareho lang ang mga gumaganap dito. Para sa akin, nagsisimula ito sa ground zero na. Ang Emirate ng Qatar. Sila ang pinakamasama sa pandaigdigang entablado. Nag-invest sila.
Sila ang pangunahing nagpopundo sa Muslim Brotherhood. Sinisikap nilang ipalaganap ang ideolohiya ng Muslim Brotherhood sa buong mundo. Mulay sa panig ng Sunni ang katumbas ng ambisyon ng mga Iranian Shiite na gawing Islamikong Republika ang natitirang bahagi ng mundo. Kaya nasa panig sila ng Sunni. Kaya muli, nagsimula ito 25 taon na ang nakalipas ng sinimulan nila ang Al Jazeera. Na hinihikayat ko ang inyong mga tagapakinig na pilitin ang kanilang sarili na manood ng Al Jazeera para makita kung gaano ito kasama bilang propaganda network at kung ano-anong masasamang bagay ang sinasabi nila. Pinilit ko ang sarili ko paminsan-minsan para lang malaman kung anong nangyayari doon. Kaya kung may nag-iisip na kaibigan natin ng mga Kataray, buksan mo lang ang Al Jazeera at mabilis na mawawala ang ideyang yan. Kaya nagsisimula ang Axis sa Qatar. Umabot ito sa Iran, gaya ng nabanggit mo ng tama. Nakita na natin ang mga elemento ng kanilang disinformasyon mula nang magsimula ng digmaan na ito. At kamakailan lang, sumali na rin ang mga Tsino sa usapan. At sa kaso nila, hindi naman sa laban sila sa mga Hudyo o laban sa Israel, pero laban sila sa kanluran. At napagtanto nila na isa ito sa mga paraan para makagulo sila sa kanluran. At bahagi sila nito. At ang nakikita natin ngayon ay tunay na pagkakaisa ng mga superpower talaga. Sa ilang paraan, ito ay parang proxy na labanan ng mga superpower sa Iran. Katulad ng nangyari sa Venezuela at Iran. Nagbibigay sila sa Sina ng halos 25% ng krudong langis nito na pinoproseso sa Sina. Sa totoo lang, at sa sobrang bagsak na presyo. At hindi rin sa dolyar ng Amerika dahil sinusubukan ng mga Tsino na palitan ng dolyar bilang pandaigdigang reserbang pera. Kaya may malalaking puwersang gumagalaw dito. At ang mga Tsino ay aktibong kasali sa pamamagitan ng TikTok at iba pang paraan sa kampanyang ito ng maling impormasyon. Dagdagan pa ng kaunting Russia dahil palagi silang nariyan na gumagawa ng gulo. At merong katalagang tinatawag na axis ng maling impormasyon na nagkataong tumutugma sa axis ng kasamaan at digmaan ng mga sibilisasyon, pisikal na digmaan sa kaso ng Iran at digmaan sa impormasyon na huli na nating napansin at talagang kailangang magising ang kanluran tungkol dito. May nagbibigay sa akin ng pag-asa. Sa tingin ko, gumawa ang mga Iranian ng isang napakasamang desisyon nang magpasya silang bumbahin ang kanilang mga kapitbahay sa Gulpo, kabilang ang Qatar. Pagkatapos ay sinubukan nilang itanggi na binomba nila ang Qatar, pero sinita sila ng emir tungkol doon. Kaya sa tingin ko, siguro, at maging optimistiko tayo, nakatulong sila na paluwagin ang isa sa mga elemento ng axis ng kasamaan. Baka na yon makuha na natin ang mga taga-Qatar dahil mawawala na sa chessboard ang mga Iranian. Baka talagang mahikayat natin ang mga taga-Qatar na sumali sa kanluraning mundo at tigilan na ang paggawa ng gulo at pagtataguyod ng isang Islamikong theokrasya para mangibabaw sa mundo. Isa pa sa mga bagay na alam kong nabanggit mo kaugnay ng disinformasyon ay ang pagtaas ng anti-Semitismo, galit sa mga Hudyo na talagang kumalat sa buong mundo, lalo na mula noong ika-7 ng Oktubre. Anong papel ang ginampanan ng kampanya ng disinformasyon sa pagpapalakas at pagpapataas ng galit sa mga Hudyo, kapwa sa kaliwa at kanan sa buong mundo? Kaya ito ay isang seryosong problema para sa atin. At gaya ng sinabi ko, nahuli tayo sa pagkilala na ito ay may estratehikong katangian. At isang tunay na bantay ito sa atin dahil kung mauwi tayo sa pagiging hiwalay sa buong mundo, tulad ng nangyayari sa Israel. At syempre, kung itatakwil ang mga Hudyo, makikita natin. Parang doble ang dagok nito sa atin dahil hindi tayo pwedeng mabuhay bilang isang
hiwalay na entidad. At napagtanto na nila ito ng mga taga-Qatar, mga Chino at ng lahat ng iba pa. Napagtanto na nila yon. Sinubukan nilang ibukod tayo at palaganapin ang anti-Semitismo. At ang mga taga-Qatar ay bumibili ng impluensya. Nakita natin ito sa mga universidad sa Amerika. Hindi nagkataon na nang nagsulputan ang mga kampo ng tolda sa iba't ibang kampus sa Amerika. Pare-pareho ang tatak ng tolda at pare-pareho ang ayos ng mga ito. At mga planadong aktibidad ito. May mga operatiba ang mga taga-Qatar sa halos lahat ng lungsod sa kanluran. Marami silang operatiba. Meron silang mga bot, bumili sila ng mga kampanya na nagpapalaganap ng impluensya ng mga mapanirang grupong ito at palagi nilang nagagawang makuha ang suporta ng kaliwa. Tinatawag ko itong baliw na kaliwa, ang anarkistang kaliwa, na naging mga nagpapagamit para sa kampanya ng Muslim Brotherhood. Kahit na wala naman talaga silang anumang pagkakapareho, maliban sa kanilang magkakaparehong ideya ng intersectionality at pagkamuhi sa mga Hudyo. Talagang wala silang pagkakapareho at ang mga makakaliwa ay hindi magtatagal sa alinman sa mga lipunan ng Muslim Brotherhood na iyon. Pero ngayon, mas lumawak pa sila at nagpasya silang pasukin din ng kanan. At kumuha ng mga bayarang operatiba tulad ni Tucker Carlson na nasa payroll ng mga Qatari at nagsasabi ng mga kabaliwan at marami siyang tagasunod. Kaya't naipit tayo mula sa kaliwa at kanan at totoong problema ito para sa atin. Ngayon, malaki ang tiwala ko sa ating kakayahan. Tayo ang bansa ng mga startup. Naniniwala ako may paraan tayong lumaban. Hindi natin kailangan ng $1 trillion gaya ng ginastos ng mga Qatari sa 25 taong kampanya laban sa atin. Mabilis din tayong makakahabol. Gamit ang teknolohiya tulad ng AI at iba pang mga bagay na kaya nating gawin. At may paraan para makabawi tayo pero kailangan nating magsimula agad. At gaya ng sinabi ko, ito ay isang digmaan na kakaiba sa dati. Ito ay digmaan ng impormasyon na hindi tayo pwedeng matalo. Tama. Lagi kong sinasabi na kapag pinag-uusapan ng Hasbara o PR sa Hebreo, hindi lang ito para sa Israel, kundi para sa buong kanluran. Parang natulog ang kanluran sa aspetong ito sa loob ng maraming taon, kaya kailangan talagang may magbago rito. Bilang huling tanong, ibig kong sabihin, nabanggit mo na kung paano ang Estados Unidos at Israel ay may kamanghamanghang ugnayang militar, pati na rin sa ibang paraan, pero lalo na sa larangan ng militar. Sa konteksto ng digmaan na kinakaharap natin ngayon, gaano kahalaga ang kooperasyon iyon? At ano sa tingin mo ang papel na dapat gampanan ng Estados Unidos sa hinaharap? Kaya napakagandang partnership ito. Sabi ko nga, tayo ang pinakamatalik na magkaalyado at magkaibigan. Noon, ang pinakamalalapit na kaalyado ng Estados Unidos ay ang kanlurang Europa at Canada. At tingnan mo, napatunayang hindi mapagkakatiwalaan at mapuna ang mga grupong iyon sa mahahalagang sandali ng crisis na ito. At narito tayo, ang Israel, na may isang kamanghamanghang hukbo, isang kamanghamanghang intelligence na naibahagi natin sa ating pinakamatalik na kaalyado sa mundo. Magkapareho tayo ng pinahahalagahan na siyang pinakamahalaga. Pareho ang ating pinahahalagahan. At pareho nating kinikilala ang laban na ito na mahalaga na ang Iran ay napahina na. At ito ay isang pagkakataon na tuluyang alisin ang mapanirang rehimeng ito mula sa chessboard. At gaya ng sinabi ko, labis kong ipinagmamalaki ang partnership na meron tayo. Umasa akong magtatagal ito kahit matapos ang termino ni Pangulong Trump. Maganda rin ang relasyon natin sa nakaraang administrasyon kay Biden. At bilang pagkilala kay Pangulong Biden, pumunta siya sa Israel ilang linggo lang matapos ang ika-7 ng Oktubre
At sinabi niya sa iba't ibang proxy ng Iran. Sikat niyang isinigaw ang salitang huwag. At iyon ay isang napakalakas na mensahe nung panahong yon. At kaya nakikita natin na tayo ay isang dakilang kaibigan ng Estados Unidos. Tinawag ni Biden ang sarili niya bilang isang Zionista. Sana hindi siyang huling Zionista mula sa Demokratikong Partido na mahalal bilang Pangulo. At nakikita rin natin, gaya ng mapag-usapan natin kanina, ang tungkol sa pagpasok o infiltrasyon sa kanan. Kaya umaasa ako na wala tayong magiging problema na magkaroon ng mga kaibigang Republikano na presidente rin. Kaya gusto naming manatili itong hindi kinikilingan ng anumang partido. Ang pagkakaibigan ng Israel at Estados Unidos ay dapat lampasan ng anumang interes ng partido at dapat nakabatay sa mga pinahahalagahan nating pareho. Kung pupunta ka sa Kongreso ng US o sa maraming gusali sa Washington, makikita mo na ang Estados Unidos ng Amerika ay nilikha batay sa mga Judeo-Kristiyanong pagpapahalaga. Makikita mo lahat ng dakilang tauhan sa Biblia. Mula sa Kristiyanong lumang tipan, mula sa ating Torah, na may mga sipi at larawan nila na makikita sa Kongreso ng US at sa US Capitol. At ang tradisyong Hudyo-Kristiyano ay nakatayo sa balikat ng tradisyong Hudyo-Kristiyano. Kaya naman, pareho talaga tayo ng mga pinahalagahan. At ako'y umaasa sa pagkakataong ito. Positibo ako na mananatili tayong matibay na magkaalyado. Sa palagay ko, nakita ng Amerika na wala silang mas mabuting kaibigan sa mundo. Sige, Sylvan Adams, hindi na kita abalahin pa. Alam kong humaba ang ating panayam kaysa sa original nating plano dahil sa mga ballistic missile, mga papalapit na ballistic missile mula sa Iran. Salamat sa oras mo at sa lahat ng ginagawa mo para ipaglaban ang mga Iranian at ang relasyon ng US at Israel, na sa totoo lang ay nakikita kong bahagi ng iisang adhikain. Salamat sa oras mo ngayon. Karanggalan ko. At mag-ingat ka palagi.